ay ang pag-asa ng bayan. Iyan ang mga salitang paulit-ulit na sinasabi ng karamihan, ngunit yan nga ba'y may katotohanan? O baka naman pawang katang-isip lamang? Dahil sa nakikita ko sa karamihan sa mga kabataan natin ngayon, ay parang mas nagmamadali silang magkaroon ng karelasyon kaysa matapos nila ang kanilang edukasyon. Sa kanan, edukasyon. Isang salita na binubuo ng 9 na letra at 4 na pantig na may dalang mensaheng nakakaantig. Sa kaliwa, karelasyon. Isang salita na binubuo ng 10 letra at 4 na pantig na may dalang mensaheng nakakakilig. Edukasyon o karelasyon. Edukasyon, karelasyon, edukasyon, karelasyon, edukasyon, karelasyon. Teka lang, time first muna. Ako'y naguguluhan na, edukasyon o karelasyon. Ano nga bang mas matimbang para sa mga kabataan natin ngayon? Ako ay isa sa mga kabataan sa Pilipinas na tinuturi kong inang bayan at ako ay may mataas na pangarap para sa aking hinaharap, at yun ay miangat ko ang buhay namin mula sa hirap. Kaya naghakbay ako patungo sa aking pangarap. At sa aking paglalakbay, ako'y nadismaya sa aking nadatngan habang ako'y naglalakad patungo sa aming paaralan. Unang kanto pa lamang. Mga kabataang manlalaro ay ang bibilis tumakbo at hindi man lang napapagod maghabol sa mga taong hindi naman sila ang gusto, pero ang bilis mapagod at magreklamo sa mga assignment at proyekto na ibinibigay sa kanila upang sila'y matuto. Pangalawang kanto. Mga dalagang Pilipina ay pawang hindi ko na nakikilala sapagkat mula ulo hanggang paa ay balot na ito ng pampapaganda, habang ang grado naman nila sa eskwela ay puno ng pulang marka. At saka eto pa, mga maikling short at palda ay laging ibinibida. Maakit lang nila mga lalaking nagagapuhan nila. Ayan tuloy, ang naging resulta ay maaga silang nagkaroon ng sariling pamilya. Pangatlong kanto. Pagdating ko sa ikatlong kanto, ako ay mas nahilo sapagkat mga kabataang Pilipino ay napagupata ang ulo. Sana all masaya. Sana all mahal din sila. Sana all joyable. Buti pa ang mga salitang iyan ay hindi ninyo nakakalimutan, at buti pa siya na kahit paulit-ulit ka na niyang nilolokot, sinasaktan, ay sinusubukan mo pa rin maintindihan at pilit mo pa rin binabalik-balikan. Pero ang bilis niyo man lang makalimutan ang mga pangaral at diskusyon ni ma'am. Yan ba? Yan ba ang sinasabi nilang pag-asa ng bayan? Ni wala man lang respeto o paggalang sa kanilang mga magulang na nagpapakahirap. Matulungan lang silang maabot ang kanilang mga pangarap. Mga magulang na handang sumuporta at laging naghahanap ng pera pampaaral sa kanila, mapapubliko o pribadong mga eskwela. Mga magulang na palihim umiiyak, hindi lang sila makitang napapagod na ng kanilang mga anak. Kabataan ay ang pag-asa ng bayan. Yan ang mga salitang paulit-ulit na sinasabi ng karamihan, kaya tayo na't atin ang panindigan ng ating responsibilidad sa ating inang bayan at sa ating mga magulang. At wag rin nating kalimutang magsumikap, dahil naniniwala ako sa isang kasabihan na aanhin mo ang pandaliang sarap kung ikaw, ako, at tayo lang naman din ang maghihirap.